So after the offering basket po is passed, may I ask po somebody to pray for the offering basket. Like, I ask po Sister Maris, who can pray for the offering basket? Oh, sige, ako na lang. Wala si Pastor Mel eh. Namiss ko si Pastor Mel na mag-pray ng offering basket eh. Sige, taas niyo po ang kamay niyo sa Panginoon. Amen. Amen. So, mahirap po ba ang Panginoon? Amen. Amen. Mayaman. Ako, sabi nga po ni Pastor Mel, tingnan yung pangapalad nyo. Mayaman. Amen. Ito, ang mayaman po, ang Panginoon. So, ang mga anak ng Diyos po mayaman. Amen. Sa biyaya ng Diyos. Kaya po nakalagay dyan, hindi po kay, hindi po sa report. Amen. Sige po, can you stretch your hands po at the offering basket? Father God, we thank you, Lord, that you said in your word, test us in this. And will you not open the floodgates of heaven, O God, to bless us exceedingly abundantly, O God? We thank you, Lord, that you are our greatest blessing. You are our ultimate blessing, O God. Thank you, Lord, that the earth is the Lord's and the fullness thereof, Lord. Ikaw po ang may-ari ng lahat ng aming buhay. Ikaw po ang aming dakilang pinagmula ng lahat po ng pagpapala, Panginoon. Marami pong salamat sa mga biyayang ito, Panginoon. I-bless niyo po ang mga kamay na nagbigay, Panginoon. At para dun sa wala pong ibibigay, Panginoon, i-bless mo rin po sila, Panginoon. Turuan niyo po kami na ibigay po ang aming buong sarili sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Yan. Handa na po ba kayo makinig ng salita ng Diyos? Praise God. Yan. So, ano na ang date ngayon? 26. Ay, 25. Oh, March. Ano, March na ba? May nagsabi kasing March eh. Oh, March forward. Yan. Nako. So, nung January po, we started po with focus on a new you for a new 2026. Amen? Amen. Tapos nung second Sunday, last Sunday po, our topic is goal setting. Amen? So, amen. Kahit absent, amen. Makinig doon sa live. Praise God. So, palapakan niyo yung Panginoon. Walang absent. Amen. Thank you, Jesus. Yan. So, G is for get going, press on. So, thank you. Thank you, Lord, at nandito kayo. Sabihin mo sa katabi mo, get going. Oh, yan. Get going for the, ano po? Heavenly prize. Yan. So, last Sunday, di ba nakita niyo po yung YouTube presentation ng AI, no? So, backread po kayo dun sa timeline ni Pastora Gloria Bolger, no? Kasi kadugtong po nito. So, kung na-miss niyo po yung Sunday, manood po kayong live. Nandun po yung description kung ano po yung langit. Yan. Sa langit po talaga pong walang beer. No? Kasi hindi na po kailangan ng beer para mag-hallelujah. So ngayon lang, di ba? Kahit po doon sa Book of Acts, sinasabi nila, mga lasing ba sila? No? Kasi mga Kristyano, kala mo masaya, kala mo dahil pa yung lasing. Amen? Eh kasi kung hindi kayo pustos ng banal ng Espiritu Santo, may kulang sa inyo. So, kailangan sabi mo katali mo, handa ka na bang mapuspos? Yan. So, ang reason po, ang dahilan po kaya po tayo nandito ay para makaabot po sa kaluwalhatian ng Diyos. Makapasok sa kaharian ng Diyos. So, if you were here last Sunday, we mentioned about the description of what heaven is about. Kung ano po yung kaharian ng Diyos, ano po yung nandun. Amen? Na paano po kayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? Na pag wala po ang pangalan nyo sa aklat ng buhay, hindi po kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Na pag hindi po kayo born again, ibig po siya ng born again is nalipat po kayo mula sa kaharian ng kadiliman tungo sa kaharian ng liwanag. Kapag tinanggap nyo si Kristo bilang tagapagligtas. So, tinanggap nyo na po lahat dito. Amen? Ang Panginoong Jesus. Ang mga Pilipino, tinanggap
tinanggap na po nila ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas. Sinasabi po nila, the Philippines is a Christian nation. Amen? Kaso hindi sila nagfo-focus. The Bible says, set your mind on things above, not on things below. Eh kasi nag-focus sa iba eh. Sa sanlibutan eh. Yung ibang prize ang pinagpopokusan. Diba? So ngayon, sabi mo sa katabi mo, let's set our eyes on the heavenly prize. Gusto mo ba ng heavenly prize? Yan. Amen? Amen. So what is, the Bible mentions several crowns, no? So one of the heavenly prizes of heaven is there are different crowns that believers receive in heaven as rewards for their faithfulness. Amen? So one of the rewards in heaven are crowns that believers can receive as rewards for faithfulness. Kung PLDT o yung mga credit card nyo may rewards, sa heaven there are rewards for your being faithful in the Word of God, being faithful in the Lord Jesus Christ. So there are heavenly prizes for the high calling in Jesus. Meron pong banal na pagkatawag ang Panginoong Hesukristo para po sa ating lahat. Amen? So there is a higher calling for us believers in Jesus Christ. Sabi mo sa katabi mo, lahat merong banal na pagkatawag. Hindi lang po ang papa, ang pope, ang pare, ang pastor, hindi lang po ang iba ang may mataas na pagkatawag. Amen? Lahat po tayo merong banal na pagkatawag. Amen? We have our high calling in Jesus. Lahat po may tawag ng Panginoong Hesukristo. So, the Bible mentions that there are crowns as rewards in heaven. In Revelation 3 verse 11 it says that, behold, I come quickly, hold that fast which thou hast, that no man can take thy crown. So what are the 5 crowns? Yan. Ano po ba yung 5 korona na nasusulat sa banal na salita? Number 1, I will discuss is the crown of life. Amen? Amen. So, ito po yung dapat na ultimate reward, no? As a Christian, our ultimate inspiration for our spiritual journey ay ang banal na pagkatawag natin sa Diyos. Because the Bible says in Exodus 20, I am the Lord your God. I am the Lord your God. Thou shalt not have strange gods before me. Thou not shalt make for yourself a graven image in the waters below, because I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the sins of your fathers from the 3rd and 4th generation. Idolatry is a sin, and there are curses for disobedience. Amen? Amen. Yung mga Diyos-Diyosan po, hindi lang po yung mga artista na iniidolo nyo, o yung mga batong sinasamba nyo. Kasi ang Panginoon, naiinsulto. Because God is a spirit. Wala pang nakakita sa Diyos, parang yung hangin. Hindi mo nakikita. So ang Panginoon, naiinsulto. Kapag lumuluhod ka sa Diyos-Diyosan, o sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. Amen? Yung mga Diyos-Diyosan ba na sinasamba nyo, kaya bang gumawa ng langit at lupa? The Bible says, I am the Lord your God. Thou shalt not have strange gods before me. I will punish. Sabi, parurusahan ko. Parurusahan ko ang sumaway sa akin mula pangatlo at pang-apat na henerasyon.
Mga kapatid, nakatayo ako rito kasi noong araw, marami kami diyang small, medium, large sa bahay. Nilalagyan ng prutas. Nilalagyan ng sampagita. Inaalayan ng kandila. Bakit hindi ako gumagaling? Eh, hindi naman Diyos yun. Meron bang Diyos na nababasag? Nababasag ba ang Diyos nyo? Hindi. Kailangan niyo bang akayin ng Diyos nyo? Hindi. The Bible says, without holiness, you cannot see the Lord. Mga kapatid, na nasusulat, it's in Exodus 20. All religions teach that. Kalkalin nyo lang ang Biblia nyo. Nandun sa 10 Commandments. I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the sins of your children from the 3rd and 4th generation. Susumpain kayo ng Panginoon kapag yumuko kayo sa Diyos-Diyosan. Sapagkat yung 10 Commandments, nasasummarize lang yan sa dalawa. Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. And love your neighbor as yourself. Kung yung mga batong niyuyukuran nyo, o yung mga pera nyo na nagpapaalipin kayo, o yung mga idol nyo na mas binibigyan nyo pang oras kesa dun sa Diyos na nagluwal sa inyo, gumawa sa inyo, nang-iinsulto ang Diyos. Amen? Mga kapatid, kung noong ka pa alam yan, dapat noong pa ako magaling. Pero ilang taon ako nakaratay sa karamdaman ko. Kasi, bukod sa mga batong niluluhuran ko, marami pa akong Diyos-Diyosan sa sarili ko. Ano pa mga Diyos ng sanlibutan ito? Diyos ng salapi. Diyos ng alak. Ano pa mga Diyos? Yung asawa mo, pag mas mahal mo kasi sa Diyos, yan, Diyos-Diyosan yan. So today, we're going to talk about the heavenly prize. Pero paano ka magkakaroon ng prize? Paano mo maaabot yung corona na para sa iyo ng Panginoon? Kung hindi ka pa makapasok. Kasi, sabi sa Biblia, for the idolaters will not enter the kingdom of God. Yung mga lumuluhod sa Diyos-Diyosan, hindi makakapasok sa kalawalhatian ng Diyos. Bakit mo ako paluluharin sa bato? Eh, bato lang yun eh. Amen? How will you pray? Paano ba kayo mananalangin? Sabi sa Biblia, go into your room, pumunta ka sa kwarto mo, isarado mo ang pinto. Amen? And this how you will pray, Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Banal na Ama, Diyos Ama, ang kalooban mo dun sa dito sa lupa, maganap para ng sa langit. Amen? Amen. So, palampakan natin ang Panginoon. Segue ko lang yun kasi may dumaan. Masamang hangin. So, kailangan sabihin. Tsaka baka may mga narito pa. No, kung may Diyos-Diyosan ka sa puso nyo, maliban sa Diyos na buhay, magsisi na kayo sa kasalanan nyo habang hinihingahan pa kayo ng Panginoon. Amen? So nakita niyo, narinig niyo kanina yung Bible story. No, that will be included in my message today. So there are 4 crowns today. I will touch only on one, which is the crown of life. So in Revelation 2:10, the Bible mentions about the crown of life. Ang korona ng buhay. Sabi mo sa katabi mo, gusto mo bang magkaroon ng korona ng buhay? Amen? Blessed is the man who endures trial. Mapalad daw ang tao na
What does endure in Tagalog mean? What does endure mean? Na pag may pagsubok ay nagiging matatag ka sa pagsubok. Mapalad ang taong matatag sa pagsubok. Blessed is the man who endures trial. For when he has stood the test, he will receive the crown of life which God has promised to those who love Him. Mahal ko ang Panginoon. Amen? Sa pagkatawag sa akin ng Panginoon, nagtuturo ako ng salita ng Diyos. So magkakasala ako pagka hindi ko tinuro na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay kasalanan. Amen? Amen. Amen? Amen. Amen. Pero sabi sa salita ng Diyos, mapalad ang taong magiging matatag sa mga pagsubok. Stand firm. Amen. Stand firm in the Word of God. Pag sinabi ng salita ng Diyos, huwag kang yumuko sa Diyos-Diyosan. Huwag mong akayin. Di ba? Meron ba Diyos inaakay? Sabihin ng Diyos, oh, baka ikaw akayin ko. Ako gumawa sa'yo, akayin mo ako. Hindi mo kayang akayin ng Diyos. Ang sabi sa Biblia, ang paa ng Diyos, nakaganyan lang ako, kuya-kuya-kuya siya. Heaven is His footstool. Ang langit, patungan lang niya ng paa niya. Paano mo akakain ng Diyos? Ha? Yan ang insulto ng Diyos. Nakakain ng dami nila. Kaya sabi, malawak ang daan patungo sa kapahamakan. Masipig-sikip ang daan tungo sa kaharian ng Diyos. Pero pinagpala kayo sapagkat andyan ang Biblia. The word is near you. That if you confess that Jesus is Lord, you will be saved. Pag kinumpisan nyo ang Panginoong Jesus, maliligtas ka. Amen? So, kaya nyo pa bang maging matatag sa pagsubok? So, anong pagsubok niya ngayon? Matagal ako mag-preach. So, yan kailangan maging matatag. Amen? Isang linggo nagtrabaho ko. 6 days I work. 1 day per Sabbath. Pero every morning, I have my quiet time with the Lord. Hindi ako nagbubukas ng Facebook. Kahit pag may kliyente ko, may quiet time ako. Kaya pag hindi ko kayo sinagot, huwag kayo huwag kayong palat sa buyas. Kasi kinakausap ko ang Panginoon. At pinapakinggan ko kung ano sinasabi. Paano pagbulay-bulayin ang salita ng Diyos? So the crown of life in the Bible is a divine reward for those who remain steadfast in their faith and love toward God. Particularly during trials and persecutions. Because it is mentioned in James 2:1-12 and Revelations 2:10. Oh, sino walang mga notebook? Para hindi kayo inaantok, eto, gayaan niyo yung mga nandito sa harapan. Oh, a short pencil is better than a long memory. Amen? Kasi ang live, nabubura na. Pag 1 week, hindi nyo na, kaya ako, dina-download ko yung mga live. Tinatanggal na ni Facebook yung live. So, kailangan ng notebook. Kasi darating ng panahon, hindi na kayo papayagan magbasa ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang armas nyo. Kaya ako tayo dito, 61 years old, pinagaling ako ng Panginoon sa pagkaratay ko, sa karamdaman ko. Dahil biyaan ng Diyos, sa salita ng Diyos, ay tinalikuran ko yung mga Diyos-Diyosan ko. Amen? Amen. So the crown represents your God's recognition of loyalty. So pag loyal ka sa Panginoon, may kukoronahan ka sa langit. Una pa sabihin, pasok! Pasok? Nasa aklang ba ng buhay ang pangalan mo? Pasok. Ayun nakita na parada, tingin papasok sila. Pinapanalangin ko lahat ng parada. Those who heard the sound of my voice, mananaginip sila. Kagaya ng ginawa ng Panginoon sa akin nung nasa kadiliman pa ako. At hahanapin nila ang katotohanan. At ang katotohanan na magpapalaya sa kanila sa pangalan ni Jesus. I declare that all souls that have paraded Him here will come to know
the glory of God, the one true God. Amen? Amen. So, palapakan natin ang Panginoon. So, the Bible says, consider it pure joy when you face trials. So, pag may pasubang-subo ka, nang sabihin mo, may trial ako. The Bible says, consider it pure joy. Kailangan magalak ka, mga kapatid. Kapag meron ka mga pagsubok, no? Because the Bible says, the testing of your faith produces perseverance. And perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking na anything. Amen? Amen. Amen. So the Bible represents various kinds of trials that test faith, character, resilience. No? So maraming mga pagsubok. So tanongin katabi mo, ng mga pagsubok mo ngayon. So ng mga panahon nakalatay ako sa karamdaman, pagsubok ko karamdaman. Amen? So ngayon, anong mga pagsubok mo? Wala kang pera. May karamdaman ka ba? May problema ka sa relasyon pamilya mo. Amen? Ano yung mga pagsubok mo? So there are several types of trials in the Bible, no? There are physical trials, which involves illnesses, injury, physical suffering. Yung kagaya kanina ng Bible story ng mga bata tungkol kay Job. Mayaman si Job. Amen? Pero ang sabi ni Satanas sa kanya, alam niyo ba si Satanas sa kikipag-usap sa Panginoon yun? Kasi anghel siya eh. Ha? Sasabihin niya, si Pastora Loretta. Sasabihin ni Satanas kay Lord, Lord, si Pastora Loretta, kaya lang na naglilingkod sa iyo yan eh. Kasi malakas pa yan, ganyan, may pambili yan ng stem cell. At pag wala nang pambili ng stem cell yan, magpupuri pa kaya sa iyo yan? Yes. Oh, yes, amen. Kaya si Job, hindi siya nagkasala kasi tinanggalan ng kayamanan niya, nagkaroon siya ng karamdaman. Pati nga asawa niya eh. Naging sumpa sa kanya eh. Sabi sa kanya ng asawa niya, sumpain mo na lang yung Diyos mo. Inipigsa ka na. Pinupuri mo pa ang Panginoon. Mag-worship ka pa rin. Minsan kasi kahit kamag-anak niya, asawa niya sumpa eh. Ha? Kontrabida sa pagpupuri mo sa Panginoon. Si David, may asawa siya si Michal. Sabi nga natin sa niya, and Michal despised David because David was dancing in the Lord. Pag umaga, sumasayaw ko sa Panginoon. Kasi pag hindi ako sumasakit yung kaso-kasuan ko, pag hindi ako napuri sa Panginoon. David worshiped the Lord with all his heart, mind, and soul. And Michal, yung asawa niya, despised David. Asar siya kay David. Ay, selos siya eh. Dahil mas mahal ni David yung Panginoon kaysa sa asawa niya. Sino ba dapat mas mahal mo? Si Lord. Bago asawa mo. Dapat si Lord ang number 1 mo. Amen. Amen? Amen. Amen. Di ka naman dumating dito na may kasama kang asawa. Amen? Amen. So ano yung mga trial mo? Karamdaman mo. O si Job, yun. Karamdaman niya, asawa niya, mabalot siya ng yaman. Pero nagpuri pa rin siya sa Panginoon. Amen? Tapos, kasi namang isang kahit mayaman ka, sumparin yung kayamanan mo eh. Kahit kaya mong bilhin lahat. Diba? Minsan sumparin yun. Pagka hindi mo ibinibigay yung kayamanan mo para ma-advance yung kaluwalhatian ng Diyos dito sa lupa. So, Job's first test is the members of his family. No? Ay, yun ang unang test pala niya is kung lahat kukunin na sa kanya, di ba? Kasi yun nga si Satanas nakikipag yan, binubuyo niya ang Panginoon. Ano yung mga bulong ni Satanas sa inyo? Para hindi kayo magpuri sa Panginoon. But despite that, kahit na ganun lahat na nawala na para kay Job, wala pa rin siyang bahid. He was still blameless in the sight of God. Nagpuri pa rin siya sa Panginoon. Amen. So, basahin niyo na lang yung Job, Kasi medyo mahaba. So, dadaanan ko lang siya in passing.
So, the types of trial is physical trial. Amen? So, yan yung mga nawala kay Job. So, basahin nyo na lang yan sa bahay nyo. No? So, pati yung mga utosan niya, dahil mayaman siya, nawala. Pati yung mga kamelyo niya, lahat nawala sa kanya. Amen? Yung bahay niya, nawala. Diba? So, ano sabi ni Job? Sabi ni Job, I came naked from my mother's womb and I will be naked when I leave. Hubad ako dumating dito sa lupa, galing sa sinapupunan ng magulang ko, at hubad ko rin akong aalis. Ang Panginoon nagbigay sa akin, ang Panginoon din ang kukuha. Amen? The Lord gives me, the Lord giveth, the Lord take it away. Praise the name of the Lord, ang sabi ng Job. So ikaw, pag kami nawala ba sa'yo, nawala asawa mo, nawala kayamanan mo, nawala karamdaman mo, pwede mo pa rin sabihin, praise the Lord? O sabihin mo, bakit ba Lord, ba't pa ganit na nangyari sa akin? O gumaganon ka. Natutulog ka ba, Lord? Di natutulog ang Lord. Ito, hindi mo kayang matulog, pero ang Lord, natutulog. Yung mga Diyos na inaakay nyo, walang ano yan, walang mala yan. Kahit maglulod ka dyan, punasan mo yan, punasan mo ng panyo yan, kasi ganyan mo, di ka gagaling. Tagal ko nang ginawa yan, di ako gumaling. Nakasakya ako, prosesyon ako, lahat ng iglesia, gumaling ba ako? Hindi ako gumaling. Pero nang sumampalataya ako sa Diyos na buhay, ang Panginoong Jesus, nagbasa ako ng banal na salita niya, gumaling ako. Kinain ko yung salita niya, yung banal na salita niya. Sabi ko, by His stripes, I am healed. Sa paklagitan ng mga latay ni Kristo, ako'y pinagaling niya. I will not die, but live and declare the works of my God. Amen? Amen. Yun yung pinanghawakan ko. Hindi yung pagpunas-punas. Amen? Alam pa kanina naman ng Diyos sa buhay. Amen. So, sa ganyan si Job, nagpuri siya sa Panginoon. So, yan yung mga pagsubok ni Job, napakarami. Tanungin mo sa katabi mo, ikaw, ano yung mga pagsubok mo? Mayroon ba sa kalingkingan ni Job? Wala. Ha? May pigsa ka ba dyan? Pumunta ba kayo sa tala? Tingnan nyo doon yung mga may mga ketong. Amen? Wala pa kayong ketong. Kung nakakapagsalita pa kayo, nakakapagpuri kayo sa Panginoon. Sabi niya, puri po, thank you Lord. Amen? Amen. So, yan yung mga trial ni Lord. So, bumalik na ako ng bumalik. So, what are the other trials? No? So, what is the first trial? Physical trial. So, ito yung mga suffering ni Job. Mayaman siya, matuwid siya. Alam mo, kahit matuwid ka, meron mag-uusig sa'yo. So, yun yung Bible verse ng mga bata kanina. Blessed is the man who is persecuted because of his righteousness. Uusigin ka kasi matuwid ka eh. Amen? May mga leader dyan. Sabi ko, mga leader nagtatago doon sa kabanalan ng Diyos. Bumabuti na nagtatago sa kabanalan ng Diyos kaysa sa kadiliman ng kademonyohan. Amen? Ang una nilang tinitira, yung mga anak ng Diyos. Amen? So, di po, porque anak ka ng Diyos, di ka titirahin. Yan ngayon, lalo na pag hindi ka anak ng Diyos, di mo alam salita ng Diyos. Si Satanas nandyan, gets niya na kaluluwa mo. So, ang pananampalataya ni Job, nasubukan. His faith was tested. Satan took away his possessions, Satan take away his children, took away his children, Satan took away his health, Satan took away his health, Satan took away his reputation, Satan took away his peace of mind. Amen? Amen. So kayo, kaya niyo ba yun? So but in the end, Jacob still said, praise the Lord. Sabi mo sa katabi mo, praise the Lord. In good times, bad times, praise the Lord. Ano yung mga sitwasyon niyo na? Sabi mo sa katabi mo, huwag mong sisiyan ng Panginoon sa mga problema mo. Job did not sin by blaming God. Minsan problema nyo, hindi yung galing sa Panginoon. Minsan,
Galing sa inyo yan. Kayo may gawa. Number 2, galing sa kapaligiran nyo. Kaya yung mga bata, first formative years, magulang ang nagsishape dyan, tapos ay salita ng Diyos. Tapos environment. Amen? Amen. So community ang nagsishape. At ang salita ng Diyos. So kaya mo ba magpakatatag sa mga pagsubok? Sabihin mo sa katabi mo, magpakatatag ka. Kasi maraming pagsubok. Hindi porking Kristiyano ka na walang pagsubok. Marami. Mas maraming pagsubok kung Kristiyano ka na kasi naka-Lord ka na eh. Amen? Yung mga wala kay Lord, wala na yun. Walang pagsubok yun. Because there is a thief who would want to steal your crown. May magnanakaw na gustong kunin yung pagpapala mo galing sa Panginoon. Gustong nakawin ang korona ng buhay. Gustong nakawin na ang pangalan mo dapat wala dyan sa aklat ng buhay. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Ikaw ba yun? The thief comes to kill, steal, and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Jesus said, sabi ng Panginoong Jesus, ang nagnanakaw, nagnanakaw. Pag hindi mo alam, meron bang nagnanakaw na papaalam pa? Ay, nagnanakaw ako. Wait ka lang dyan, ha? So sabi mo sa katabi mo, dapat aware ka sa magnanakaw ng kaluluwa. Ha? Amen? Amen. So, number 2, emotional trials. Trials that encompass feelings of grief, loneliness, and depression. Yan. Yan yung mga pagsubok eh. Yung kalungkutan. Amen? Yung mga kalungkutan sa buhay. Ano ba yung mga emotional trials? Ang mga inggit. Ano pa? Mga galit. Diba? Pero yung depression, tsaka loneliness, matindi yung kalaban. Kasi halimbawa, kung may sakit ka na, wala kang pera, tapos depressed ka pa. Kasi si Haring Saul, hari na siya, pero na-depress pa siya. Kasi nakalimutan niya ang Panginoon. Ang gloria ng Panginoon, ang luwalhati ng Panginoon, umalis sa kanya. Kaya nalungkot siya. Kaya pag ang luwalhati ng Panginoon, hindi nananahan sa inyo, hindi ka masaya. Depressed ka. Kahit na anong patugtog mo ng bidyoke, hindi ka masaya. Ang mga pinapatugtog mo, puro lonely. Pansinin mo, yung mga tugtog, mga musika ng sanglibutan, pagka narinig mo, anong pakiramdam mo? May emotional, bearing. Yung mga pinapatugtog ng sanlibutan, pagkatapos ng lalo na kung yung words will bring loneliness, heartache, broken heartedness, di ba? Or anger. So you really must be careful to what you listen to. Kasi kung ang mata mo, if the eye is the lamp of the body, you have to also be careful of what you listen to. Amen? Amen. So, emotional trial. Number 3, spiritual trial. These trials are challenges that test your faith and belief. So, Jesus experienced trial. Kahit ang Panginoong Jesus, sinubok. Kala niyo ba si Job lang ang sinubok ni Satanas? Kahit ang Panginoong Jesus nga, sinubok eh. O, ano yung mga trial ng Panginoon? Di ba? Kaya kung si Job sinubok, ang Panginoong Jesus sinubok, sabi mo sa katiba mo, pati ikaw, susubukan. Ang tanong, papasa ka ba? Walang exempted. Walang exempted sa pagsubok. Amen? Amen? So, Jesus experienced spiritual trials during his temptation in the wilderness and ultimately on the cross, where he bore the weight of the sins of humanity. Kaya niyo bang gawin yung ginawa ni Kristo para sa inyo, mapako sa krus, para sa mga kasalanan niyo? No? Kahit na
ngayon, nagpepenitensya yung mga tao dyan sa Pampanga. Di na kaya yung gawin ni Kristo. Kasi yung dugo nila hindi naman banal eh. The Bible says, without holiness, you cannot see the Lord. Kailangan kasi ng yung dugo banal. Kaya ang Panginoong Jesus, haing banal. Kaya kahit magpenitensya ka dyan, araw at gabi, hindi nalulugod ang Panginoon doon. Kasi tapos na eh. Meron ng kortero ng Diyos eh. Meron ng haing banal eh. Niinsulto mo ang Diyos, pinitensya ka pa dahil taon-taon, nagpipitensya ka. Pagkatapos mo magpitensya, tapos isang araw, balik ka na naman sa paano hindi ko alam, barkada ko sila ng araw. Barkada. Ngayon, lasing ako sa banal ng Espiritu Santo. Hindi ko na kailangan. Hindi ko na kailangan magpetitensya. Hindi ko na kailangan lumuhon ng gano'n, hanggang gano'n, lulod hanggang gano'n. Ano yung mga performance nyo? Sa tingin ng Panginoon, basahan lang yan. Kasi may sakripisyo na yun na binigay yan. Tatay, kukunin nyo na lang yung banal na dugo ni Kristo. Nagsakripisyo na yung tunay na Diyos. Amen? Amen. So, spiritual trials, emotional trials, ano pa? So, how did Jesus address his temptation? So, kung ikaw, may pagsubok sa'yo, ano yung mga pagsubok nyo? Sa tiyan, di ba? Yan ang unang pagsubok ni Jesus eh. Sabi ni Satanas sa kanya. Sabi ni Satanas sa kanya, kung talaga ikaw anak ng Diyos, if you're truly the Son of God, turn this stone into bread. Kung ikaw talaga, tunay na anak ng Diyos, sabi ni Satanas kay Jesus, etong bato, gawin mo tinapay. Diba? Sabi sa'yo, Pastor Rabina, kung talaga nga matuwid ka, anak ka ng Diyos, sige ka, pakainin mo ka lang ng mga bata rito. Ano babalik? Papakainin lahat siya, magulang yan. Sabi sa Biblia, pag hindi ka nagtrabaho, hindi ka kakain. If you will not work, you will not eat. Why will I feed all of you? Amen? Amen. Anong kisalita ng Diyos eh? So, anong sagot ni Kristo? Anong sagot ni Kristo? How did Jesus address that? When Jesus was tested in the wilderness. When the tempter, which is Satan, says, if you're the Son of God, tell these stones to become bread. And Jesus said, how did he address it? He said, man shall not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So, ganyan yung sasagutin si Satanas. No? Sino ba mga Satanas sa buhay nyo? Ha? Example na lang, paglinggo. Araw na samba. Teka muna, mag-sideline muna tayo. Ouch, aray, tamaan, bato-bato sa langit. Tamaan, magbago na, di ba? Paano nyo sasagutin si Satanas? Mateo, sa 6:33, unahin natin ang Diyos, ang lahat ng bagay ay idadagdag niya sa inyo. Paano kayo bless ng Lord? Di mo naman inuuna Panginoon. Tapos sabihin mo, Pastor Rabina, ipag-pray mo nga ako. Bakit kita mag-pray? Mag-pray ka mag-isa mo. Ito ka sa kwarto mo, tagal mo na Kristiyano, mag-pray ka mag-isa mo. Na-i-bless yung trabaho ko. Amen? Bakit? Kung alam mo salita ng Diyos, meron kang believer's authority. Amen? And I will lay hands on the sick and they will recover. Pag walang naglilihan sa akin, lay hands ko yung sarili ko, I rebuke you in Jesus' name. Masakit na dyan ko, I rebuke you in Jesus' name. Diba? Ang kamay nyo, banal ka. Mananampalataya kay Kristo. Huwag mo nga, Pastor Rabina, yan sa ko. Di, wow, hello, may trabaho ko. Bogol tamad. Ang dami na nag-ahayag na salita ng Diyos. Tingnan na sa YouTube, malapit na dumating ang Panginoon. Isa sa mga senyales na malapit na dumating ang Panginoon, the Bible says, when the gospel is preached to the ends of the earth, then the end will come. So
So sabi ng Panginoon Jesus kay Satanas, "Oy, nasusulat din. Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao." Amen? Kasalanan ko yan. Sa kahit oras ng Sabat, meron ako sing Sabat, mga kapatid. 6 days I work, 1 day I will not work. Babad ako sa salita ng Diyos, I will worship God. Kahit nagugusok ng plato, I worship God. Ang tenga ko nakababad sa preaching. Bakit? Yun yung sundata ko eh. Amen? Kaya pag dumating yung pagsubok, alam mo kung paano babatuhin. May naingit sa'yo? Talikan mo. In Jesus' name, ingitera. Sa pangalan ni Jesus ay bandi. Oo. Biro nga, nagjo-duty ako. Sila nagjo-duty. Nag-worship ako eh, bago ko may si Lord. Ikaw na pahala sa akin. Nag-worship ako, nagpuri ko sa Panginoon. Sila nagjo-duty, nandun sila nag-duty. Walang walk-in. Ako nag-duty ako. Hindi ako duty. Walang nag-duty. May nag-walk-in. Wala pa kayo Panginoon. Galing pa sa akin yun. Sa Panginoon yun eh. Galing ang pagpapala. Hindi ko na hinahanap. Amen? The Bible says, mercy and goodness will follow me all the days of my life. Amen? Eh kung yun ang kumpisal mo. Kaya katabi ni Sister Chanel, nothing is impossible with God. Walang imposible sa Panginoon. Dapat alam niya yung panghahawakan niyo. Panghawakan niyo lang salita ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, panghawakan mo yung salita ng Diyos. O magkaaway kayo mag-asawa mo? Magkaaway kayo mag-asawa? Anong verse doon? Alam mo dapat yung verse na dapat di kayo mag-away. Kasi nasasabihin ko sa 2026, magpatawad kayo. Forgive. 70 times 7. Kung di ka magpatawad, di ka rin mapatawaran ng Panginoon. Eh sa relasyon, dalawa lang naman, sa isang relasyon, dalawa lang naman yan eh. Either nagka-problema kayo pera o galit. Eh? Eh, pero magdadalang ba ka sa langit yan? Gano'n naman yan eh. Eh, mas importante yung relasyon mo sa kapwa mo. Amen? So, paano ba sinagot ni Jesus yung mga temptasyon niya? Oh, kung alam niyo, ano yung sumunod na temptasyon niya? Ano yung sumunod na temptasyon niya? After yung turning the stone into bread, ano naman? Ha? Sabi ni Satanas kay Jesus, kung ikaw talaga ang tunay na anak ng Diyos, ano? Ihulog mo yung, ano dyan? Throw yourself down. For it's written, He will command His angels concerning you. They will lift you up. Ano? Meron nga dito, nagpakamatay. Mga kapitbahay namin. Bibiro lang siya eh. E tinulak siya ni Satanas. Natuluyan siya. Do not play with death. Amen? Is your body is the temple of God. Yung katawan niyo, hindi yun sa inyo eh. Tinerang lang sa inyo ng Panginoon yan eh. Amen? Kaya kayo pinagpala at mga tenga nyo, yung ginagamit nyo para makinig ng salita ng Diyos. So sabi na ni Jesus, Jesus answered, do not put the Lord your God to the test. Huwag mo subukan ng Panginoon. So what does it mean to put God to a test? Why did Jesus say we should not be so? Why did Jesus say that? Huwag mo subukan ng Panginoon. Diba? Tayo mga tao sabihin, sinusubukan lang kita. Pwede mo. Ano yung sabihin nun? What does it mean to put God to a test? What does that mean? No? Kasi it is an acceptable kind of testing na if you test God because you doubt God. Pag sinasabi mo, sinusubukan ko ang Diyos, ba't masusubukan ng Diyos? Ikaw ang sinusubukan ng Diyos. Huwag masubukan ng Diyos. Nasubukan ko ng Diyos eh. Bakit masusubukan ng Diyos? Diyos siya. Ikaw ang dapat subukan. Amen? Kasi pag sinasabi mo, subukan mo nga ang Diyos,
Hindi mo kailangan subukan ng Diyos. Subok na matibay ang Diyos. Matatag ang Diyos. Hindi mo na kailangan subukan yun. Amen? Kasi pag sinabi mo susubukan ako ang Diyos, nagtutuda ka sa Diyos. Amen? Parang sinabi ko, tadyak ako nga to, subukan ako matibay. Ito. Tadyak ako to, tingnan mo nga, matibay. Diba? Parang ganyan sinasabi mo sa Diyos pag sinabi mo subukan ko Diyos eh. Amen? So yung si Satanas, gumagamit din ng salita ng Diyos yun. Diba? Sabi niya kasi, he will command his angels guard over you. So pagka dinimonyo ka, gagamit din ng salita ng Diyos yun. Kaya dapat, alam mo yung salita ng Diyos, hindi mo, you don't take the word of God out of context. Kasi ang Panginoon, hindi siya namamanipula. You cannot coerce God. Amen? Hindi mo kayo manipulahin ng Diyos. Na Lord, gagawin ko to, pero kailangan bless mo kung ano ka, chicks. Lord, mag-worship ako doon kay Pastor Rabina, pero i-bless mo ako, ha? O, di mo ako. Kahit mag-worship ko pa rito, di ko na magtatrabaho. The Bible says, 6 days you will work? Oh! Ano? Sunday, worship. Oh, simba, samba. Oh, Monday, no work. Tuesday, chismis. Wednesday, ganun, blah, blah. I-bless ka ni Lord? Kahit pinay kita? Ay, mga Kristiyano, minsan ganyan, mga Pilipino. Simba ng simba, maba prosesyon, ganun. 4. Relational trials. This involved conflicts and in relationships. Si Joseph was betrayed by his brothers and sisters. Si Joseph, pinagkagulo siya ng mga kapatid niya. Binenta siya bilang alipin. Tapos, nakulong siya. Pero, nagpatawad pa rin siya. Amen? Oo, sino pa dito hindi nagpapatawad? Kamag-anak mo, kapatid mo, pinsan mo. Oh. Kasi yan eh. Inano niya ako, hindi loyal sa akin yan eh. Binakbait ako niyan. Si Joseph nga. Si Jesus nga eh. Si Jesus Christ nga was accused being a glutton and a drunkard. Oh, si Jesus ka ba? Ang Panginoon Jesus nga eh. Pinagbintangan na ng lasinggero. Ano yung glutton? Lamunero. Hindi po. Panginoong Jesus yun. Oh. Tapos ikaw, hindi ka makapagpatawad. Kasi dami ginawa sa akin mali yan eh. Di. Parang yung Panginoon, natamaan ba kayo? Kasi ako, tinatamaan ako. Kasi kung hindi kayo tinatamaan, pusong bato nyo. Diba? Oh. Bakit pa kayo nandito? Amen? Palapakan niyo ang Panginoon. So, 5. Intellectual trial. Yung masyadong matalino. Oh, sa Senado, puro matalino sila doon. Diba? Oh. Ang salita ng Diyos mapinangahawakan nila. Oh. May mga leaders na good leaders and evil leaders. Ang trabaho natin bilang anak ng Diyos, luhod niyo sila sa panalangin. Amen? Kung sa tingin nyo, yung leader ng nation natin, corrupt sila, iluhod niyo sila ng panalangin. Huwag na kayong mag-comment sa Facebook nung makasawsaw pa kayo doon. Diba? Pagkatapos na, nakaaway ka na doon. Diba? Makikisawsaw ka doon, Trillanes pala yun. Tapos yung isa naman, Duterte. Tapos, tawa na tawa sa isa sa Satanas. Magkaaway na sila. Akay ng kaluluwa niya. So, ano yung mga tribulations ni Jeremiah? Si Prophet Jeremiah, he suffered all kinds of abuse kasi propeta siya ng Panginoon. Like ako, gusto ko ba yung ginawa ko kanina? Hindi makasama sa preaching ko yun eh. May naprosesyon sila dyan. Eh. Gusto ko ba yun? Sabi ng Lord eh, ibuka mo yung salita ng Diyos, Exodus 20. Alam niyo ba yung Exodus 20? Buksan niyo! Sino walang Bible dyan? Nandito, wala kasi dyan sa New. Yan, yung walang Old Testament. Nandito, Exodus 20.
Oh, kahit may pumasok pa dito, ano sinasabi mo? Halika! Papakita ko sa'yo. Hindi ka nakikipag-debate. Diba? Kasi pag hindi ko sinabi yun, accountable ako. Kasi protected pastoral. Nagaya kong salita ng Diyos eh. Kasi may naghayag din sa akin. Kaya nakalaya ako. Sa karamdaman ko. Sa kasalanan ko. May naghayag sa akin ng salita ng Diyos. Amen? Amen. So ano pa? Pag naghayag ka ba, makikinig sila. Sigurado ka ba, 100% naghayag ka ng salita ng Diyos, makikinig sila. Dito sa inyong lahat, makikinig ba kayo? Hindi! I doubt it. May matutulog dyan, mayroong papasok dito ng kalabas. Tagal ng mga preach na pastor. No? Yan yung problema ng the prophet Jeremiah. They will not listen. You should speak all these words to them. The Lord God said, but they will not listen to you. And you shall call to them, but they will not answer you. Oh. Bakit? Tigas puso eh. Tigas puso ko nun eh. Kinampang mo sa Panginoon sa panaginip. Tigas puso ko, sa bahay ko, maldita ako, first honor, kilala nila ako dito. Amen? Lalo nila ako dito. They know me. But now, praise God, I choose to listen. Sabihin mo sa sarili mo, Lord, kasi nga mga kamay nyo, sabihin nyo, Lord, I choose to listen to you. Panginoon, makikinig ako sa salita mo, sa banal na salita mo. At hindi lang ako makikinig, susunod ako. Amen? Make that your prayer. Huwag kayo sumunod sa tao. Kasi yung tao, sa alabok nang galing, sa alabok ang babalik. Amen? So that's the trials of Jeremiah. So nakulong din siya. So ikaw, saan ka nakakulong ngayon? Anong kulungan mo ngayon? Ha? Kanino ka nagpapaalipin? Ha? Saan ka nakakulong? Alipin ka ng karamdaman? Alipin ka ba ng kayamanan? Alipin ka ba ng kayabangan? Alipin ka ba ng karangyaan? Alipin ka ba ng inggit? Alipin ka ba ng galit? Kanino ka nagawa? Kasi, yung pagkabilanggo, hindi lang yung physical na bilanggo dun sa munti. Nakapasok na ba kayo doon? Ako nakapasok Oo. doon. Kapasok na ako doon. May mga mayores din doon. Di lang yung physical. Ang pinakamasakit, nakabilanggo ka sa kaharian ng kadiliman. Amen? Amen. So, gusto nyo bang makakawala doon? Makawala doon. So, ano ba yung mga tinuturo ng pagsubok? There are key biblical teachings on trials. So, there is joy in suffering. There is joy in trial. So, pag may pagsubok ka, pagsubok. Amen? Pagsubok. Di ba, pag may exam ka, di ba, may exam ka. Ang galing mo, mag-aaral ka. Para pumasa ka. Buhay Kristiyano, ganun din. Maraming pagsubok. Pero, hahasain mo yung sarili mo sa salita ng Diyos. Para pag dumating yung pagsubok, kaya mo yun. Pasado ka dun. Amen? So, in 1 Peter 4:12-13 says there, Dear friends, mga kaibigan, huwag kayong magulantang kung magkaroon kayo ng mga pagsubok na para bang may mga kakaibang nangyayari sa inyo.
Yung pagsubok ako anong pa pang bago? Diba? The Bible says, dear friends, do not be surprised on the fiery ordeal that has come to you to test you, as though something strange were happening to you. But rejoice inasmuch as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. Amen? So sabi ko nung kay Sister Helen, nung nakaratay siya, kapatid! Ang ginagawa mo dyan? Bumangon ka nga dyan! Tumayo ka nga lang. Tayo nga. Oh. Taas mo kamay mo sa Panginoon. Oh, dating nakaratay. Ngayon magaling na. Purihin niyo ang Panginoon. Amen. Ako ba yun? Kahit pasabihin mo sa kanya, kapatid, tumayo ka dyan. Eh, ayaw naman niya kasi may will ka eh. May will ka. Yun ang maganda eh. Kasi hindi ka pwedeng manipulihin ng kahit Diyos kung ayaw mo. Ayaw mo, di wag mo. Ayaw mong gumaling, wag. Ayaw mo yumaman, wag. Ayaw mong maging banal, di wag. Diba? Kailangan gustuin mo. Gustuin mo makapasok sa kaharian ng Diyos. Gusto mo maging magaling. Gusto mo maging banal. Diba? Pero kailangan magsisikap ka. Magsasuffer ka. Sabihin mo sa katabi mo, magsasuffer ka. Pero dapat joyful ka pa rin. Amen. So during trials, ang Panginoon andyan. God's presence in trials. The Bible assures that believers that God is with them during difficult times, because in Psalm 46 verse 1, it says there, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Amen? Siya yung katuwang mo. He is ever-present. Amen? Meron bang ever-present sa buhay mo? Ha? Dito nga, minsan hindi ka naman ever-present eh. Di ba? Kasi tao ka. Hindi ka parating present. Amen? Pero ang Panginoon, sabi mo, parating present. Amen? Palakpakan yung Panginoon. Ang Panginoon parating present. And God's faithfulness, parati siyang tapat. No? Na pag may pagsubok ka, o may tukso ka, hindi ka niya bibigyan ng tukso na hindi mo kaya. The Bible says He is faithful because He will not allow you to be tempted beyond your ability to endure. Because no temptation will overtake you that is not common to man. God is faithful. He will not let you be tempted beyond your ability. Hindi ka niya tutuksohin kung hindi mo kaya. Diba? Huwag mo sasabihin yung sinasabi ni Evan yun, tukso, layan mo. Ikaw ang lumayo sa tukso. Kaya ng tukso, hindi lalayo sa'yo. Andyan yun eh. Kasi pagsubok nga yun eh. Amen? O, umalis ka, lumayo ka. Flee. The Bible says, flee the youthful desires of the youth. Diba? Alam mo na may kahinaan ka doon, o di, iwasan mo yun. Amen? Oh, amen. Alam mo yung mga tropang yun, di ba? Shot! Oh, di ba kang namuha doon? Red board na ako eh. Oh, naglalakad ako doon, oh. Sabi niya, oh, nagiinuman sila. Babastati dala! Ganun, no? Kaya mag-alala, nagsabi sa akin ng patay na. Pero bago siya namatay, naborn again siya. Akin ako dyan yung Diyos ko po eh. Nagpa-Bible study ako eh. Sabi na tayo. Bible study na ba? Sabi ko, Lord, tatawarin mo lang. Di niya alam sinasabi niya eh. O, namatay sa karamdaman. Patay na. Pero praise God, bago namatay kasi yung anak niya na-born again eh. O, palakpakan niyo Panginoon. Totoo yan. Kasi nandito ako sa pulputo. Bawal magsinungaling dito. Amen. Tatayo ka dito sa pulputo, huwag kang mag-invento ng kwento rito. Husgahan ka ng Panginoon. Amen? Oh, so endurance is required. Sabi mo, requirement. Ang pagiging matatag para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Requirement.
ang pagiging matatag para matagumpayan mo lahat ng mga pagsubok mo dito sa buhay. Eh, dito nga sa buhay, hindi ka matatag, hindi mo mapagtagumpayan kasi ayaw mo pakainin yung kaluluwa mo nito, no? Tapos gusto mo pa makapasok ka sa harian ng Diyos? Nunca. Sorry. Hindi ako kagaya ng ibang pastor pag nag-preach. I cannot compromise the Word of God. Hindi ako pwede maging malambot sa inyo. Kasi gano'n ako sa sarili ko. Pagka nagkakasala ako sa Panginoon, gano'n ako. Angelica, pinapalo ako ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon sa akin, huwag ka pumunta dyan. Pumunta ako doon, magkakasakit ako. Alam ba lang ng travel sa Insular binibigay sa akin pagka nakukuha yung mga incentive. Pupunta doon kasi sabi ng Lord, huwag kang pumunta. Gusto mo pa mabuhay, huwag kang pumunta doon. Na pumunta, mag-preach ka dyan. Kung saan tawag mag-preach ka. Kaya kita binuhay. Alam niyo ba kaya ako binuhay ng Panginoon para mag-preach? Mag-evangelism din. So endurance is required so that you will enter the kingdom of God. Endurance is required so that you will get all the blessings God has in store for you. So there are no promises in Scripture that life will be easy for Christians. In fact, it is the opposite. However, it also assures us that if we stay true, sabi mo true, maging true ka lang, you will receive the crown of life. Maging totoo ka lang sa Panginoon. Sabi mo, Panginoon, di ko to kaya. Banal na Espiritu, saan to? Bigyan mo ako ng kapangyarihan. Huwag ka na mag-plastic. Kasi ilan naman ang Panginoon eh kung nararamdaman mo eh. Amen? Oh. So indeed, all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Yung mga nagdanais maging kagaya ng Kristo, kasama niya, usigin kayo. Pagdating na ng huling mga araw, the last days, pupugatan na nga ulo eh. Sa Mindanao nga, nagpupugutan nga ng ulo dun eh. Pugutan ng ulo, Christian ka hindi. Ay. Sa totoo lang, di ko pa kaya yun. Pero hindi ako nakalakasan ng Panginoon para kayanin ko yun. Kaya manalangin kayo na hindi dumating yung mga araw na yun. Kaya nga nagkakalit ng salita ng Diyos eh, para yung di banal, maging banal eh. Hindi na nila gawin yun eh. Diba, dun sa Ukraine, tsaka sa Russia, ayaw tumigil ng gera. O, bakit? Walang Diyos dun eh. So, but I reckon in Romans 8:18, it says there, that the sufferings of this present time are not worthy to be compared to the glory which shall be revealed to us. Yung mga paghihirap daw natin dito sa kasalukuyang panahon ay hindi ikukumpara sa luwalhati na ipapakita sa atin ng Panginoon. Yung luwalhati, magpapalit nyo ba yun? Panandalian lang yung pagsubok nyo rito eh. Pero yung luwalhati, yung benefits na. Diba? So pag nag-exam ka, sandali lang naman yung maghihirap ka eh. Di kasi nag-aaral ka, diba? O, pagtapos na, sisiw na. Pagbabasa ng salita ng Diyos, umpisa lang mahirap. Kasi tinitinilan ka ni Satanas para hindi mo intindihan. So, ang tip ko sa inyo, bago kayo magbasa ng salita ng Diyos, hihingin nyo ang banal na Espiritu Santo para maunawaan nyo yung binabasa nyo. May Google na eh. Lord, may sakit ako. Paano ko mapapagtagampan yung karamdaman ko? Google. Bible verse on healing. Lord, wala akong pera. Google. Bible verse on prosperity. Ayaw nyo? Ayaw niya ng salita ng Diyos? Eh, nandyan lahat. Binigay niya sa yung Panginoon, nandyan lahat. Ayaw niya pa. So what is the crown of life in the Bible?
The crown of life is not just an ordinary crown. It is the ultimate crown for those who persevere in their faith. A crown symbolizes royalty. Over the decades, kings and queens have been the ones who have worn crowns. Princess and princess have crowns. You have a crown. Sabi mo sa katabi mo, you have a crown. May corona ka na naghihintay sa langit. Crown of righteousness. So where does the Bible mention the crown? James, sinabi ko na yun, James 1:12 tsaka Revelation 2:10. Sulat nyo na lang. Amen? Amen. Amen. So who receives the crown of life? Sino tatanggap ng crown of life? Tayong mga mananampalataya kay Kristo. We believers of Jesus Christ will receive the crown of life. Amen? So we show that we love God by loving others. So anyone who is born of God overcomes the world, and we have a victory that overcomes the world, even our faith. By this we know that we love the children of God when we love God and keep His commandments. Everyone who is born of God overcomes the world, does not sin. If you sin, you repent, you sin less and less. Amen? So are you ready to receive the crown of life? Hindi pa kayo ready? Baka totoo kayo. Pinay-prepare pa lang kayo ni Lord. Amen? Oh, may ready na. Kapag kinuha kayo ng Panginoon, Lord, thank you. Sabihin sa'yo, good and faithful servant. Narinig ko sila dito, ready na sila. Oh, dun sa hindi pa ready, Jesus paid the heavenly price, which refers to the concept of Jesus' sacrifice for humanity's sins, which is central to Christian belief. Jesus paid the full price. Amen? Pinayaran na hanap ni Kristo, kasalanan mo. Diba? So because Christ has redeemed you from the curse of law, ano ba yung sumpa? Sumpa sa karamdaman. Sumpa sa kahirapan. Sumpa sa kasalanan. Tinubos ka na ng Kristo. Lahat ng yun. Amen? So what is the price for the heavenly calling? Ano yung price para maabot mo yun? Yun, pagmamahal ni Kristo sa'yo. Nabinigyan mo itong anak niya na si Jesus. Na imbis na kayo ang mamatay para sa kasalanan, si Kristo ang namatay in your behalf. Amen? Amen. So are you weak in sufferings and trials? Mahina ba kayo pag dumating yung pagsubok? Tsaka konting ano lang, init. Ganon. Wala pera. Damo kayo na. Are you weak in sufferings and trials? Jesus paid the price. Amen? Binayaran ng Kristo. Sabi mo, pinagalingin mo na ako, Lord. I am healed. Parating ko kumpesas. Kahit hindi mo pa na nakikita. Kaya sabi ko sa kanta, hindi. Nakalimutan namin kasi, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're with me, Jesus. Because we do not live by what we see. We live by faith in the Son of God who loves me. So are we weak in sufferings and trials? Jesus has already paid that price in full. Because we also glory in our sufferings, we can know that suffering produces perseverance, character, and hope. Because our ultimate goal as a believer is the crown of life for those who love Him. Ayan kayo. Na? Si Sister Maris may headband, pero, diba? Parang corona. Oh. Lahat kayo, lalagyan yan. Pag graduate na kayo sa lupa, sasabihin, no, Michael, welcome, good. You're very good here on earth. Welcome to heaven. Amen? Mga bata, diretso sa langit kasi mga banal yan eh. Hindi pa yan nabahiran.
they're pure. So let us pray and worship the Lord. Tayo lahat ay tumayo. Palakpakan natin ang Panginoon. So are you an overcomer in your trials and temptations? Is Jesus Christ, in Jesus Christ, you are an overcomer because you can do all things through Christ who will strengthen you. Let's sing this song. Since I cannot pray. I cannot play the piano. But what can I do? Kasi puspos ako. All eyes closed, all heads bowed. I want you to raise all your hands and yan. Hindi nyo alam yung lyrics. John 16:33 says, "These things I have spoken to you, that in me," Jesus said, "you may have peace. In the world, you will have many trials. But Jesus has overcome the world. And thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ." Sabi mo sa sarili mo, I have the victory. I am an overcomer. I am victorious through Jesus Christ. Mapapagtagumpayan ko lahat. Magiging matatag ako sa suffering. Magiging matatag ako sa trial. Lahat ng pagsubok mo, Lord. By your grace. Heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silence, for you wear the victor's crown. And your glory fills this temple, oh God. Let your power fill this temple. Fill every spirit that is here right now in Jesus' name. Hallelujah. Jesus Christ, thank you, Lord. We worship you, O God, King of Kings, Lord of Lords. Help us to overcome the fiery trial. Thank you, Lord. As the lost become the found, you can never be defeated, for we wear the victor's crown. You're the hope of the whole world. By your grace I live free to worship you. Hallelujah. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have Praise you, Jesus. Hallelujah. I pray the Lord will bless the work of your hands, and the top of your head, the sole of your feet. I pray, Lord, that you will bless her exceedingly abundantly. I pray, Lord, that you will give her wisdom, favor in the sight of man, in Jesus' name. I pray, Lord, that she will maintain her healing, Father God. I pray, Lord, that you will anoint her to share her faith to others. I pray that the love of Jesus be seen in her, Father God. Thank you, Lord, oh God. By long life, you will satisfy her and show her your salvation, oh God. Thank you, Lord. Bless the work of her hands, oh God. Bless her, oh God. I pray, Lord, that her divine, I seal that divine appointment in Jesus Christ. I pray, Lord, that you will give her the desires of your heart. Oh God, bless her from the top of her head to the sole of her feet, oh God. I pray for this for her children, oh God. I thank you, Lord, for the love of God that is in the children. I thank you, Lord, for the joy, for the fruit of the Spirit in them. In Jesus' name. I pray, Lord, for those who are sick. I pray healing upon you. I declare healing upon you.
the work of their hands. I pray healing upon you. I pray healing upon you. I declare healing upon you in Jesus' name. I pray, Lord God, will bless you and prosper you. I pray that you will train your children to be godly. In Jesus' name, God will give you wisdom to prosper you. I pray Jesus is the light of your face. Brother René, I pray, Chanel, that God will use you abundantly for sharing the gospel to your classmates. Thank you, Lord, for Sister Minda, oh God. I pray, Lord, that you will bless the work of your hands. I pray, Lord, that you will answer every desire of your heart. Oh God, I thank you, Lord, that you said in your word, he who serves is greater. Ang naglilingkod as may sinagpala kaysa kung sa pinaglilingkuran. Oh God, I pray that you will use this woman daily, mightily, in Jesus' name. Accomplish your right purpose in her life. In Jesus' name. And I declare that this congregation will harvest more souls for Jesus Christ. That the glory of God will be seen in every one of you. Let your light shine before men so that they may see your good works. You are the salt of the earth. In Jesus' name. You will overcome. You will overcome. Every stronghold broken. Every curse of darkness broken. In Jesus' name. All blessings overflow. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Praise to Jesus. Praise to Jesus. Continue to worship the Lord. I feel the strong anointing of God. I feel the Holy Spirit working its marvelous works in your life. Praise Jesus. Amen. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Help us to overcome day by day. Never neglect your presence. In Jesus' name. May the Lord bless you. May the Lord make His face shine upon you. And may you accomplish your divine assignments in this congregation. May you accomplish your divine assignments in your relationships, in your community. In Jesus' name, this I pray. And God's people say amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay. Amen. Kaya pala ganun yung prayer ko na yung sinding libatedly. Amen. So, let's pray for